maraming fat sa katawan, may energy reserve sa panahon ng sakit o kaya ay gutom. Hindi po ginawin. At mas mababang risk ng osteoporosis. Okay? Ito po yung mga katwiran ko 2 months ago. Okay? Meron po tayong alam na blue zone. At ito po ay ang tinatawag na Loma Linda at saka yung iba pa pong lugar. We are proud. Wow, Adventist, mga healthy. Mahaba ang buhay. Pero, dun yun sa Loma Linda. Hindi dito sa Pilipinas. Dito na mamamatay ang mga Adventist. May problema. Hindi porke Adventist, mahaba na ang buhay. Kaya, sa Pilipinas, risk pa rin po ang ating health dahil sa lifestyle po natin. Pagdating po sa diet, willpower is not enough. Hindi po disiplina ang problema. Kasi, victim na nga siya, sasabihin pa natin, yan, ayaw mo kasing sundin yung diet. Mahina ka, wala kang disiplina, ang taba-taba mo. Wala kang kontrol sa pagkain, takaw-takaw mo. Pag may handaan, nandun ka. Lahat ng kainan, nandun ka. Okay? Ito po ay tungkol sa kaalaman sa insulin, na siya ko pong sasabihin sa inyo mga kapatid. Meron po kayo sigurong application ng calorie counting. I-delete nyo na po yan. Scam po yan, mga kapatid. Okay? Kasi po ang ating katawan ay walang calorie meter. Hindi na to binibilang yung calorie na pumapasok sa katawan natin. Yung application nyo lang po ang meron. Ang sabi ng iba, more than just eat less and move more. Ito daw ang sikreto para pumayat. Kailangan konti ang kain, gumalaw ng madami. And guess what? Ang daming na-trap sa ganitong turo. Maling diet, lalo na sa Facebook, kung titingin kayo. Alam niyo yung kwento sa The Biggest Loser? At ang manalo, merong milyon. Ano pong nangyari sa kanila after ng buwan tsaka ng taon? Ang sabi dun sa palabas, gumalaw kayo, mag-exercise kayo at konti ang inyong pagkain. Torture ang ginawa sa kanila. Effective ba? Mga kapatid, opo, sila po ay pumayat. Pero after 1 month, 2 months, and 1 year, sila po ay bumalik sa dati nilang size. There's a problem with that diet. At ito po na-open ang mind ko nung napag-aralan ko doon. Bumaba po ang kanilang metabolic, bumagsak kaya sila pumayat. Pero yung same problem, paulit-ulit na problema nalalabas sa kanilang lifestyle at buhay. Ano po ang mabisang solusyon? Intermittent fasting. Okay? Kaysa diet plus workout lamang, kinakailangan po ng oras ng tamang pagkain. 2 meals a day are better than 3. Sabi po sa Councils on Diet and Food, page 176. 100 years ago, tinuturo na to sa ating libro. At ito ngayon ay pinag-aaralan ng mga nutritionists at dietitians at ng mga doktor. Ang aklat ni Mrs. White ay nagtuturo ng tamang pagpayat, pag-diet at pagganda ng blood sugar. After the regular meal is eaten, the stomach should be allowed to rest for 5 hours. Gawin nyo ito. Kain lang kayo ng 2 meals, huwag mag-snack, 5 hours rest ang katawan, kakainin ng inyong katawan ang fats na nasa loob ng inyong katawan for energy. At kayo po ay papayat. Mawawala yung mataas yung blood sugar, yung cholesterol nyo, yung inyong mga sakit, kasukasuan, yung gout, yung inyong mga sakit na iniinda, stroke, heart attack, yan po ay unti-unti maglalaho. Ang tawag po dito sa panahon natin ngayon ay 2 meals a day o 2-month intermittent fasting. Kakain ka number 1, and then number 2,
then you're done with the day. Mali ang tinuturo na calories in, calories out. Hindi yan totoo. Bakit? Weight gain is a hormonal problem. Hormone siya sa katawan, insulin. Okay? Huwag nating sisihin ang taong mataba na kulang sa disiplina. Hindi nila kasalanan kung hormones nila ang may problema. Okay? Ang pagtaba ay hindi dahil tamad o matakaw, kundi dahil may hormonal imbalance. Hindi kakulangan sa willpower, kundi kakulangan ko sa tamang kaalaman. Okay. Una, oras ng pagkain. Ang pagkain sa tamang oras ay tumutulong magpababa ng insulin at magpatigil ng fat storage. Pag mataas ang insulin, mag-iimbak ng fats sa katawan. Pag mababa ang insulin, kakainin yung fats sa katawan. Hindi pwedeng sabay. Kaya, it's about the knowledge of insulin in our body. Kalaman sa uri ng pagkain, hindi sapat na bawasan lang ang calories. Dapat piliin ang pagkain na hindi nagpapataas ng insulin. Low carb o whole foods. Halimbawa po, not all calories are created equal. Ito po ang burger. Anong mas healthy sa dalawa? Pag in-order mo, cheeseburger, mas tataba kayo dito sa kaliwa. Pero pag kinain mong hiwa-hiwalay, hindi kayo tataba doon. Promise. Pastor, paano nangyari yun? Ito po, isa pang example. Ito ay parehas na dami ng calories. Kung calorie counting ang pagbabasihan nyo. Ito, nagpapataas ng insulin spikes and blood glucose. Ito po, kahit kainin mo, hindi tataas yung insulin mo. Hindi ka tataba. Ito po ay walang nutritional value. After mo kumain, gutom ka kagad. The more na kumain ka, the more ka magugutom. Kasi nyo, kumain kayo sa gabi. Kahit ice cream. Kinabukasan, pagising nyo, gutom na gutom kayo. Ayun ang kinababaliwan ng mga taong pagkain. Laging gutom dahil mali ang uri ng kinakain. Pero ito, pag kinain mo, busog ka kagad. Hindi ka basta-basta magugutom. So it's not calorie in, calorie out. High insulin foods like sugar or white bread store fat. What else? Low insulin foods like vegetables or fat burn fat. Kahit kumain ka na kumain, kung hindi naman tataas yung insulin mo, hindi ka tataba. And that's the secret. So calories are a total lie. Hindi nagbibilang yung katawan ng calories. Ang ginagawa niya, yung food intake mo after you eat, yun ang dapat nating mapag-aralan at matutunan. And lastly, number 3, it is a hormonal response sa katawan. How your body responds. Kailangan maunawaan kung paano gumagana ang insulin at paano ito nauugnay sa fat storage, hunger, at metabolism. So what about exercise and fat loss? Ito po yung maling puntos. Kahit anong workout, di ka papayat kung mataas pa rin ang insulin mo. Okay? Exercise won't make you thin. It might even make you hungrier. Pagkatapos nung mag-gym, gutom na gutom ka. Mas malala na ngayon ang nangyari sa katawan mo. Ba't ganun? The more na nag-gym ka, lalo kang tumataba. Nag-gain ka ng muscle. Dahil sa insulin. Okay? Exercise is great for health, but not very effective for weight loss. Tsaka na kayo mag-exercise. Pag natanggal niyo muna, napag-aralan niyo po ang inyong insulin. Sunod po ay nag-exercise ka 30 minutes a day, which is ideal. Pagkatapos mag-exercise, iinom ka ng Gatorade. At ang Gatorade ay merong 120 calories, ang 500 ml times 2. So yung 30 minutes mo tinakbo, nauwi sa wala. Sayang. Kaya hindi ka pumapayat. Kaya mataas pa rin yung blood sugar mo, kaya meron ka pa rin cholesterol at fat dahil hindi natin napag-aralan. At isa rin po sa biktima ng ganitong pangyayari.
Mag-ehersisyo para lumakas, magkaroon ng sigla at humaba ang buhay. Hindi ako against sa exercise. Gaganda yung inyong mga lipid. Bibilis ang inyong kilos. Liliksi ang katawan nyo. Exercise is great for health but not very effective for weight loss. Isang kain lang yan ng donut, 300 calories. Sibak ang isang oras mo sa gym. Sayang ang bayad sa gym. Kaya, lalo na kung may timbang ka, higit pa sa iyong timbang, baka ikaw ay magkaroon ng sakit sa mga lipid, maaksidente ka, hindi kayanin ng iyong katawan. Magpapamassage ka ngayon. Ayaw mo na, isusumpa mo na ngayon ng exercise dahil maling paraan ng iyong ginagawa. Ang sabi po ni Ellen White, ang pag-aaral tungkol sa tamang pagkain ng kalusugan ay para sa lahat. Kapag may pagkakataon kang matuto pero pinili mong manatiling mangmang, ito ay kasalanan. So simula pa lang po ito, first time ko nag-lecture sa inyo ng health. As a bawat iglesia niyo po kayo mag-lecture ng health. I'm excited. Salamat sa Panginoon. Pagpalain ko